1971, nang padalhan ng sulat ni Rasim si Canole para humingi ng tulong nang patigilin ang away ng dalawang pamilya. Isa ang pamilya Tolongan sa nanggugulo sa kanila, pati na rin ang pamilya Bunuan ay hindi nagpapatalo dahil noong araw meron na talaga silang alitan na magpahanggang sa panahon na yun ay halos hindi matigil-tigil at marami na ring nadadamay sa kaguluhan. Bossing! Bossing! Oh, halika! Hahaha! Long time Yossi ah! Ha? Ano yun? Ibig ko sabihin, long time no see. Sulat para sa'yo, para kay Asim. Anong Asim? Rasim pala, Rasim. Ikaw kung ano-ano pinagsasasabi mo. Basahin mo, bossing, baka importante yan. Alam mo ba, Mother's Day ngayon. Sinadya ko pa yan para dito. Talaga? Oo naman, syempre, special ka sa akin, bossing. Boss, wala ba tayong pagkain dyan? Gugutom na ako eh. Andun sa kusina, pagpasensyahan mo na yung nilagang talong sitaw. Pwede na yun, basta may sausawan. Yun ang problema. Kahit sausawan na asin, wala ako rito. Pero teka, basahin ko nga muna to. Parang napakaseryoso na ito Canole, ngayon lang ako hihingi ng tulong sa'yo. Maaari bang puntahan mo kami rito para patigilin na ang away ng pamilya Tolongan at pamilya Bunuan? Ayoko sanang makialam, pero nandadamay na sila ng ibang tao, lalo na't pag sila'y naghabulan. Canole, alam ko na alam mo na mahirap pasukin ang lugar na ito dahil dadaan ka sa kampo ng iba't ibang rebelde. Pero naniniwala ako, Canole, na pagbibigyan mo ang aking nais. Alam kong maraming humihingi sa iyo ng tulong, lalong-lalo na ang iyong mga kapanalig. Sana naman, unahin mo ako, Canole, kahit na ito'y malayo. Nagmamahal, kaibigang Rasim. Aba, bossing, importante yata yun Lahat naman ng mga sulat ng aking kapanalig ay importante. Teka, kapanalig din ba'y Rasim na yun? Ang totoo niyan, hindi. Pero kaibigan ko siya. Anong pagkakaiba nun? Kapag kasi sinabing kapanalig, yung halos kaparehas ko na merong kaalaman. Pagkaibigan, sila yung mga tinuturing ko na walang kakayanan pero pinakikisamahan ko. Yun pala. Pero bossing, layo niya Nakapalibot daw yung mga rebelde dyan. Mag-iingat ka, bossing. Oo naman. Yun ding oras na yon lumakad si Canole, bit-bit ang kaunting pera. Sa pagtungo niya roon, alam niya sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang kanyang susuungin. Ilang araw ang biyahe at papasok na siya sa nasabing lugar. Bandang 6:00 ng hapon, yun na yung mismong kuta ng mga rebelde na kanyang daraanan. Sana naman hindi ako mapansin ng mga taong yun. Kahit na ako'y magpakalat ng sabulag, alam ko naman sa sarili ko na meron ding mga nakatira dito na kayang makita yung taong dumaraan dito na merong dalang sabulag. Nako, ayun na nga. Mga kaibigan, isang magandang gabi sa inyo. Maaari bang makiraan? Sino ka? Ako si Nole. Pupunta ako sa kaibigan kong si Rasim. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako sundalo o pulis. At hindi ako nagpunta rito para lang makipag-away sa inyo. Iba ang pakay ko sa lugar na ito. Nagsasalita pa lang si Canole nang bigla siyang paputukan ng dalawang lalaki. Hindi siya napaluhod, hindi siya napadapa, bagkus matikas lang siyang nakatayo sa harap ng mga lalaking armado. Magaling!
Hindi ba sundalo yung tipo mo? Magsisinungaling ka pa sa amin? Hindi nga kaibigan. Hindi kayo ang pakay ko rito. Maaring ito lang ang pinakamalapit na daanan para marating ko ang bahay ni Rasim. Ganun ba? Ano sundalo? Hindi ka ba gagapang at luluhod sa aking harapan? Kaibigan, hindi ako isang sundalo. At bakit ako gagapang at luluhod sa iyong harapan? Bakit? Isa lang akong sibilyan na walang kinalaman sa anumang kaguluhan nyo. Kaibigan, paraanin mo ako. Ganon. Talaga bang hindi ka natatakot? Hindi. Dahil wala akong ginagawang masama. Huwag mong kakalimutan, Dayo. Nandito ka sa Mindanao. Iba ang mga tao dito. Iba! Ano pang ginagawa mo? Gumapang ka sa lupa at halikan mo ang aking paa. Naisip ni Kanole na gawin na lang ang sinasabi ng lalaki para matigil na ang pinaggagawa ng mga ito. Gumapang nga si Kanole papunta sa paa ng lalaki tapos tinapakan ng kanyang ulo para mangudngod sa isa niyang paa. Kasabay nun, ang malakas na hagalpakan ng tawa ng mga lalaking dibaril. Tamayo ka na dyan! Dayo! Tayo! Oo. Ano? Pwede na ba akong umalis? Ito ang pakatatandaan mo, Dayo. Iba dito sa Mindanao kumpara sa inyo. Purong Tagalog ka. Sigurado bang hindi mo kami niloloko? Karamihan sa mga nakakainkwentro namin, mga Tagalog, Ilocano, Bisaya at kung ano-ano pa. Kaibigan, hindi pa ba sapat yung ginawa ko? Hindi pa ba sapat yung gumapang ako sa lupa, lumuhod at humalik sa paa ng inyong pinuno? Kaibigan, kapkapan niyo ko. Kung meron kayong makikitang baril, patalim oo meron ako. Natural lang yun sa isang albularyong kagaya ko. Sige, kapkapan yan. Kinapkapan si Kanole, wala silang ibang nakita kung hindi ang mga bote at dahon tapos medalyon. Pilit pa ngang kinukuha ng pinakapinuno ng mga lalaki yung isa sa magandang medalyon ni Kanole. Pero napigilan siya dahil nang sabihin ni Kanole na subukan niyang hawakan yan, tiyak na hindi siya magigising ng mahigit sa isang buwan. Umalis ka na nga. Kung ayaw mong ipakita ko sa'yo ang tunay na ugali ng mga taga Mindanao. Kaibigan, para sa akin, ang lugar ng Mindanao ay sadyang napakaganda. Bilang isang probinsyanong katulad ko, mas gusto kong namumuhay sa tahimik, katulad ng lugar na ito. Pero dito sa inyo, sa likod pala ng mga tahimik na kagubatan na ito, ay nagbabadya ang isang matinding kaguluhan na dinudulot nyo. Tanong ko lang, wala ba kayong mga mahal sa buhay? Ano, ganito na lang ba ang buhay nyo araw-araw? Bakit nyo ginagawa ang pakikipagbakang wala namang kapararakan at walang pupuntahan? Wala ka nang pakialam doon. Sinabi ko sa iyo umalis ka na dahil pag ipinakita ko sa iyo ang tunay na ugali ng mga taga Mindanao, mamamatay ka! Mamamatay ka! Hindi ako naniniwala dahil para sa akin, kayong mga nandirito sa harapan ko o kahit isama mo na ang ibang mga kalahin nyo, 1% lang kayo, kaya't hindi nyo pwedeng sabihin na iba ang mga tao sa Mindanao. Para sa akin, wala kayong bilang. Ganon, talagang... Pinigil na lang ang pinakapinuno ng mga armadong lalaki at pinaalis na si Kanole. Ni hindi man lang tumaas ang balahibo ni Kanole sa kanila
at patuloy na ang kanyang paglalakad. Sabi ko na nga ba, sa pagpunta ko rito meron akong haharapin na ganyan. Hindi bale, hindi kayo importante. Ang importante sa akin, marating ko ang bahay ni Rasim. Pagpasok ni Kanole sa mismong lugar ni Rasim, ramdam niya ang katahimikan. Sobrang tahimik. Nasaan kaya yung sinasabing pamilya Tulonggan at pamilya Bunuan? Taga rito kaya sila? Uy! May tao! Itay! May tao po! Nakatapat dito sa bahay! Bahay na pala ni Rasim ang tinapatan ni Kanole. Paglabas ni Rasim, agad siya nitong kinawayan. Madali ka, Kanole! Madali ka! Oo, nandyan na! Rasim, anong nangyari? Bakit napakatahimik? Kanole, gabi na kaya tahimik. Siya nga pala, kamusta pagdaan mo dyan sa kuta? Ayun, pinagbabaril ako ng mga lalaki. Pero okay lang ako, Rasim. Hindi sila importante at hindi ko ininda yung pangbabaril nila sa akin. Rasim, ano bang nangyari doon sa dalawang lahi na yun? Kanole, kung alam mo lang, ang naidulot nila sa amin na kaguluhan. Nagpapasalamat ako dahil nandito ka. Pero humihingi ako ng tawad dahil pati pala ikaw, hindi ka pinatawad ng mga rebelde dyan sa kuta. Rasim, bakit ba hindi nyo pa isuplong sa mga militar na dyan nagkukuta mga rebelde na yun? Kanole, hindi kami maaaring magsumbong sa kanila kasi halos magkakamag-anak lang kaming lahat dito. Pero bakit ganon, Rasim? Sinabi ko na yung pangalan mo na sa'yo ko pupunta para bang hindi ka nila kilala. Tsaka bakit ganon sila? Mukhang lahat ng daraan doon ng mga bagong muka sa kanilang paningin gusto mo na nilang subukan. Katulad ko, gusto nilang mangyari. Pasayawin ako sa bala. Pero hindi ko ginawa. Para lang makadaan ako. Sinunod ko ang gusto ng mga lalaking yun. Bakit? Anong ginawa mo, Kanole? Anong sumunod sa gusto nila? Anong ibig mo sabihin? Rasim, gumapang ako sa lupa. Pagtapat ko sa paa ng lalaki, tinapakan niya yung ulo ko ng isang paa niya para mahalikan ko yung paa niya. Ano? Ginawa nila yun sa'yo at ginawa mo naman, Kanole? Bakit? Isa kang mataas na uri ng albularyo. Kung tutusin, kaya mo silang lahat. Bakit mo ginawa yun? Rasim, oo, tama ka. Kaya ko silang lahat. At yung mga hawak nila na yun, hindi naman tatalab sa akin yun. Pero nang dahil sa hindi naman sila ang sadya ko rito. Dahil sa importante yung lakad ko, ayoko nang magtagal pa ron. Kasi pag sinimulan ko ang laban doon, natitiyak ko na yung lakad ko rito ay hindi matutuloy. Ayos lang yun. Paminsan-minsan, magpakumbaba tayo sa mga taong makikitid ang utak. Kung gano'n, Kanole, hindi kita masisisi. Sige na, Kanole, magpahinga ka muna at gabi na. Rasim, ilan ba darating yung mga sinasabi mo? At anong klaseng kaguluhan ba ang idinudulot dito ng dalawang pamilya na yun? Nakalagay sa sulat mo pati ikaw muntik ng madamay. Bakit? Ang pamilya Bunuan ay nasobrahan na ng kayabangan. Lalong-lalo na yung anak nun. Sobra ng kayabangan at siya yung muntik ng mangdamay sa amin. Anak nino? Anak ng pamilya Bunuan. Si Kilap. Kilap? Ibang klaseng pangalan yun ah. Tama ka. Ang batang yun ay sumosobra na. Kesa naman, ako ang mang-ano sa kanya, mas gugustuhin kong ikaw na. Kasi alam ko, Kanole, na marami kang pwedeng ilabas sa iyong matalinhagang kaisipan. Para ang pamilya na yun ay mapatigil na sa labanan. Siya nga pala, ang pamilya Tulonggan ay mga mangbabarang.
habang ang pamilya Bunuan naman ay mga gabunan. Ganon? Huwag kang mag-alala. Magkikita rin kami ng mga yan. Kinabukasan magang-maga, yung mga lalaking nangharang kay Kanole kagabi ay nagpunta sa bahay nila Rasim para magtanong. Rasim! Rasim! Ano yan? Dito ba nagpunta yung lalaking humalik sa aking paa? Sino? Ano nang ang pangalan nun? Nolesto. Nole daw ang pangalan. Tama! O ano, Rasim? Dito ba nagpunta yung taong yon? Magandang umaga sa inyong lahat. Oo, aaminin ko. Nandito siya ngayon. Bakit naman ganun? Sinabi na nga ng tao na dito siya pupunta sa bahay. Pero bakit pinasayaw niyo sa bala? Pinagapang sa lupa at pinahalik sa inyong paa. Wala na ba tayong respeto rito sa isa't isa? Rasim, yan ay parte lang ng aming tradisyon. Lalo na't kapag hindi namin kilala ang taong dumaraan, hindi mo kami masisisi dahil kami ay kalaban ng estado at naniniguro lang kami. Ngayon, Rasim, sa oras na malaman namin na ikaw ay nagtataksil sa amin kahit na isa ka sa kamag-anak ng aming kasama, hindi ka namin sisinuhin. Hindi ho mangyayari yon. Sige na ho, at meron pa kaming ginagawa. Habang kinakausap ni Rasim ang mga lalaking armado, si Kanole ay nakikiramdam lang na kung ano't ano man ang mangyari, handa na siyang lumaban. Wala na ba sila, Rasim? Wala na. Umalis na sila. Ibig sabihin, kamag-anak mo pala yung isa nilang miyembro? Bakit ganun? Parang wala na silang kinikilala. Ganyan naman ang mga taong yan. Pero hindi mo sila dapat nakatakutan. Kasi naniniwala ako, Kanole, na yung isa na miyembro nilang kamag-anak ko, mas matimbang pa rin ang dugo kaysa sa kanilang samahan. Hanggang salita lang mga yan, matatapang lang sila pag mga sundalo o pulis ang kanilang kaharap. May tanong ko lang din, Rasim. Yang bang mga yan hindi ba nakikialam sa awin ng pamilya Tolongan at Bunuan? Hindi. Wala silang pakialam. Pero kung sakaling maaktuhan nila ang pangyayari, tiyak na mamamagitan lang ang mga yan. Kasi ang pamilya Tolongan at pamilya Bunuan ay halos kamag-anakan din ng iba nilang miyembro. Kaibahan, ang pamilya Tolongan at pamilya Bunuan, hindi sila sumasama sa mga taong yan. At isa pa, ang pamilya Bunuan ay purong aswang, habang ang pamilya Tolongan ay purong mga mangbabarang. Hindi basta mangbabarang, matataas na uri ng mga mangbabarang ang pamilya Tolongan. Ayun pala. Rasim, taga rito ba talaga mga yan? Hindi. Ha? Ibig mo sabihin, mga dayo lang sila rito tapos sila pa itong may ganang maggaganyan dito? Tama ka. Sa aking pagkakaalam, ang pamilya Tolongan ay galing sa probinsya ng Samar. Tapos ang pamilya Bunuan naman ay tubong Mindanao din. Hindi ko lang sigurado kung saan dito. Ganun ba? Ano pang ginagawa natin? Tara na, pumunta tayo sa mga yun. Sandali, Kanole. Kumain muna tayo. Naku, hindi na. Hindi naman ako nagugutom eh. Ang totoo niyan, 1 linggo na ako hindi kumakain. Ha? Bakit? Huwag mo nang tanungin. Ikaw talaga. Alam mo naman kung sino si Nole, di ba? Sabagay, pero kailangan mo pa rin kumain para yung bituka mo ay merong ginigiling. Hindi na, Rasim. Sa dami ng mutyang nakabaon sa aking katawan, yun na yung nagbibigay ng dagdag lakas sa akin. Tama na ako sa patubig-tubig. Okay na ako ron. Iba ka talaga, Kanole. Nagpapasalamat ako dahil nakilala kita. Ngayon, dumako naman tayo sa pamilya Tolongan at pamilya Bunuan. Unahin na natin ang pamilya Tolongan. Ang
Ang pamilya Tolongan ay purong mangbabarang. Pinamumunuan ito ng isang matanda na nagngangalan na Tadano. Wawakasan na natin ang mga mayayabang na pamilya Bunuan. Wala tayong pakialam kung sila ay matataas na uri ng gabunan. Tandaan nyo, ako si Tadano, ang pinakamatandang mangbabarang dito sa lahi, at ako ang magwawakas sa pamilya Bunuan sa pamumuno ni Igme. Lumakad ang pamilya Tolongan nung mga oras na yun. Ang plano nila, mga 500 metro ang layo sa bahay ng pamilya Bunuan, ibabaon nila ang kakaibang klase ng ritual na kapag sapit ng bandang alas 12 ng madaling araw, maglalabasan ang mga magkakaibang klaseng insekto na siyang tatapos sa pamilya Bunuan. Igme, Kilap, kayong mag-ama lang ang dapat naming kalabanin, hindi ang iba mong lahi. Pero nang dahil sa sama ng ugali mo, Igme, madadamay kayong lahat. Kayo, dyan sa kubkuban nyo, mamamatay kayong lahat. Habang sinasabi yon ni Tadano, ibinabaon naman ng kanyang mga kasama yung mga ritual at may oras ang pagbangon ng mga iba't ibang klase ng insekto na magmumula sa binaon nilang ritual. Tatay? Tay? Ano yon? Totoo bang matatapos na ang pamilya Bunuan sa gagawin natin to? Anak, ito na ang pinakamalakas na ritual na isasagawa natin para ang pamilyang yan ay magtapos na. Noon, sila ang nagtagumpay. Nag-antay pa ang aking mga ninuno na ako'y isilang at tumanda para tayo lang ay makapaghigante. Ngayon, sa pagkakataon na ito, sisiguraduhin kong mananalo tayo, anak. Mga kasama, tara na, wala na tayong ibang gagawin kung hindi magpahinga at harapin kinabukasan ang magiging magandang resulta ng ibinaon nating ritual. Sa loob ng maghapon, hindi nakita ni Rasim at ni Kanole ang bahay ng pamilya Tolongan. Ang kanilang natagpuan, yung bahay ng pamilya Bunuan, at nung mga oras na yun, ang binatang si Kilap ay merong nilalapang na isang buhay na baboy ramo. Magandang araw ho. Magandang araw. Sino ka? Teka, Rasim, sino ang taong to? Ako ho si Nolesto. Isa kang albularyo. Nararamdaman ko ang nananalaytay sa iyong mga ugat at dugo. Tama ba ako doon? Tama po kayo. At kung hindi ako nagkakamali, kayo si Tandang Igme. Tama. Bakit ba? At ano namang ginagawa ng isang albularyo dito sa nakakatakot na lugar namin? Hindi mo ba alam kung ano ang sasapitin mo rito? Alam ko po yun, pero hindi po yun ang iniisip ko. Nagpunta ako rito para sabihin sa inyo na itigil nyo na ang kaguluhang dulot nyo ng pamilya Tolongan dahil maraming tao ang nadadamay. Bakit? Sino ka para magsalita sa akin ng ganyan? Anong maraming nadadamay? Bulag ka ba, ha, albularyo? Hindi mo ba alam na dito sa lugar namin ay pinalilibutan ng mga rebeldeng kalaban ng estado? Sila ang magugulo at hindi kami. Ganon ba? Pero huwag na kayong dumagdag pa sa kaguluhang dulot ng mga taong yun. Hoy, albularyong dayo. Hindi mo alam kung ano ang pinagmula ng kaguluhan ng pamilya Tolongan at pamilya Bunuan. Kaya wala kang karapatan na patigilin kami sa matagal na naming nasimulan. Ang away ng dalawang pamilya na ito ay nagmula pa noong 1640 at nagsalin-salin na lang sa aming mga bagong sibol. At ikaw, kung titignan kita, dayuhang albularyo ay wala ka pang
alam sa buhay. Kaya't sino ka para kami diktahan, ha? Sino ka? Naintindihan ko po kayo. Pero kung inyong mamarapatin at iisipin ang mga taong nadadamay sa kaguluhang dala nyo, siguro naman maawa kayo sa kanila. Paulit-ulit tayo rito, dayuhan. Sino ka ba? At anong karapatan mo na patigilin kami? Sandali lang ho. Tandang Igme. Bakit, Rashim? Ikaw ba ang nagdala rito sa tao na yan? At kung hindi ako nagkakamali, ikaw din ang nagpatawag sa kanya. Rashim, kahit na bata-batalyon na sundalo pa, ang humarang sa away namin ng pamilya Bunuan, hinding-hindi mo kami mapapatigil. Tandang Igme, makinig naman ho kayo sa akin. Kami naman hindi naman kami tutol sa kaguluhang dala nyo ng pamilya Bunuan at Tolongan. Ang amin lang, huwag kayong mangdadamay. Ang patigilin nyo ang pamilya Tolongan, hindi ang pamilya Bunuan. Okay? Teka, meron akong nararamdaman. Parang may kakaiba. Ano yon? Hindi ako sigurado. Pero nararamdaman ko may masamang mangyayari. Mamayang bandang 12:00 ng madaling araw. Dito mismo. Ano? Anong sinasabi mo? Kilap, anak! Kilap! Ano ho yun, tay? Kilap, harapin mo nga itong dayuhan na ito. Ako'y nabubusit na. Sige ho, itay. Nako, ang laking tao pala nito ah. Malaking tao talaga yan, Kanole. Mahinang utak ng batang yan. Mahinang umintindi. Mag-iingat ka sa mga sagot mo sa kanya. Kahit nagaganyan-ganyan yan, galing pa rin yan sa pamilya Bunuan na isang mataas na uri ng gabunan. Dayuhang albularyo, ano bang pumasok sa isip mo? At bakit plano mong mamagitan sa away ng aming pamilya? Ha? At ano yung sinasabi mo kanina na meron kang kakaibang nararamdaman? Ano yun? Kilap? Tama, ikaw si Kilap? Oo, tama. Sabihin mo sa akin, ano ang nararamdaman mo? Imposibleng naramdaman mo yun. Pero kami, wala kaming nararamdaman. Hindi ko sigurado, Kilap. Pero palagay ko hindi kalayuan dito. May binaon ang pamilya Tolongan. Tandang Igme, di ba? Ang pamilya Tolongan sa pamumuno ni Tandang Tadano mga mangbabarang, di ba? Ang mga mangbabarang ay may kakayanan na makipaglaban kahit na hindi kayo hinahawakan. Kahit na sila'y mag-utos lang ng mga mababangis na insekto, kaya nila kayong patayin. Sa pagkakataon na yan, dayuhang albularyo, hindi na namin yan iniisip dahil ang estilo na yan ay matagal nang ginamit ni Tadano para panglaban sa amin. Ganun ba? Pero Ibe, wala na akong pakialam sa sasabihin mo. Aantayin ko na lang ang pagsalakay ng mga sinasabi mong insekto. Sisiguraduhin ko sa iyo, dayuhang albularyo, na ang mga insektong yan ay mamamatay at hinding-hindi nila kami malalapitan. Kung nakagawa na sila ng paraan para pangtapos sa amin, pues kami, nakagawa na rin kami ng paraan para hindi kami tablan. Siya nga pala, alam mo bang, ang mga albularyong katulad mo ay kalaban din ng aming lahi? Rashim, bakit nagsama ka rito ng masarap na pagkain? Rashim, o ano, bakit ka naginginig dyan sa isang sulok? Magsalita ka, Rashim. Tandang Igme, wag naman. Bisita ko yun eh. Talo-talo na ba tayo? Bakit, Rashim? Sino ka ba sa palagay mo? Kung sakali ba'y hindi ka ba namin tataluhin? Siya nga naman. Rashim, bakit ka nagdala rito ng masarap na pagkain? Alam mo bang, mapupunan na ang gutom namin sa loob ng maghapon pag nakain namin ng albularyo.
Bukod sa siksik na ang kanyang katawan, may kagandahan at kakainin ko rin pati ang kanyang mga gabay. Huwag kang mayabang, Kilap. Madali magsalita, pero hindi basta-basta nagagawa yun. O ngayon, sinabi niyo na sa akin na ang katulad ko ay kalaban din pala ng inyong lahi. Anong gusto niyong mangyari? Hindi niyo ako palalabasin dito? Bakit di niyo subukan? Sandali lang, no? Tandang igme. Kilap. Kalma lang. Sandali lang. Bakit? May magagawa ka ba, Rasim? Para sa isinama mo ritong masarap na pagkain? Kilap, hindi mo siya kilala. Bata ka pa. Malaking bulas ka lang. Nakakatakot ka tignan, pero walang espesyal sa'yo. Kaya wag mong tangkain na subukan ng aking kasama. Masasawi ka lang, Kilap. At paanong masasawi ang aking anak na si Kilap? Rasim, nandito kayo sa aming kubkuban. Napansin ni Kanole na unti-unting dumarami ang humaharang sa pintuan. Merong dalawang lalaking nakatayo sa pinto. Sa dalawang bintana naman, 4 na lalaki ang nakaharang. Sa likuran sa pintuan nakaabang din ang dalawa at parehas pang may hawak na itak. Rasim, umalis ka na. Pero bago yun, gusto kong pasalamatan ka. Bakit ho? Bakit? Anong bakit? Dahil sa'yo, mapupunan ang gutom namin sa araw na ito. Ang yayabang niyong magsalita. Akala niyo ba uubra kayong sa akin lahat? O mukha kong bata na mukhang wala pang muwang sa mundo. Pero sa edad kong to, marami na akong nakitilan ng buhay na mga gabunan na katulad niyo. At hindi basta gabunan, matataas na uri ng gabunan. Sinuntok agad ni Kanole ang dalawang lalaking nasa bintana. Tumilapon ito at naggulong-gulong. Kasabay nun ang paghatak niya kay Rasim para magtatakbo. Maaring iisipin ng iba kung bakit para bang natuwag si Kanole, pero meron siyang magandang plano. Rasim, ganun ba talaga mga tao na yun? Para bagang hindi sila marunong makinig. Para bang wala na silang sinisino. Kanole, susuko ka na ba? Hindi, Rasim. Ako yung taong kailanman hindi sumuko. Oo, nakita mo kong tumakbo. Oo, sinabi ko sa'yo na ako'y gumapang sa lupa at humalik doon sa kamay ng lalaking armado. Ginawa ko yun bilang isang pagpapakumbaba dahil meron akong magandang plano. Kaya lang hindi ako makapaniwala eh. At ganun, yung pamilya bunuan na yun, ang hirap nilang kausap. Pero sa palagay ko, kapag nagkita na sila ng pamilya Tulonggan mamayang madaling araw, doon ako papasok at ipapaintindi ko sa kanila ang parehas nilang kamalian. Oo, gagamit din ako ng aking abilidad. Kailangan ko yun para magsigsitigil sila. Kung ganong, Kanole, ipinagpapasalamat ko yung plano mo. Maya-maya pa biglang dumaan ang pamilya ng Tulonggan. Kanole, pamilya Tulonggan oh. Hoy! Kamusta ka na, Rasim? Mabuti ho. Tandang-tadano. Napadaan ho kayo rito. Meron kasi akong kakaibang nararamdaman. Ano po yun? Pagkawari ko'y merong mataas na uri ng manggagaway ang nandirito sa inyong baryo. Hindi ko lang sigurado kung kaninong bahay tumuloy. May tanong ko lang, Rasim. Meron nga ba na napadpad dito na kakaibang tao na bago lang sa inyong paningin? Nandito ako. Ikaw? Mabuti naman at nagkusa ka ng magpakita. Akala ko kasi itatanggi ka ni Rasim. Mataas na uri ng manggagaway. Bakit ka nandito? Naghahanap ka ba ng kamatayan?
Sino ba namang taong gustong mamatay? Ganon naman pala. Pwes, sabihin mo sa akin ngayon, bakit ka nandito? Sabihin mo rin muna sa akin. Sino ka ba? Sino ako? Ako si Tadano. Ako lang naman ang mortal na kaaway ng pamilya Bunuan sa pamumuno ni matandang Igme na mga matataas na uri ng gabunan. Ano? Ayos na ba ang paliwanag ko? Magpapaliwanag ka na ba kung bakit ka naririto? Siya nga pala. Anong pangalan mo? Ako si Nole. Nolesto kung tawagin. Ha? Bakit? Bakit ka nandito? Huwag mo sabihin. Plano mong mamagitan sa away namin ng pamilya Bunuan para sabihin ko sa'yo, Nolesto. Kahit na ilang batalyong sundalo pa ang pumagitna sa away namin ng pamilyang yon, walang makakapigil sa amin kahit magpaputok pa sila ng mga kanyon. Ganyan na ganyan din ang sinabi ng pamilya Bunuan, lalong-lalo na yung mayabang na kilap na yun. Ha! Kung ganon, nakilala mo na pala ang pamilya Bunuan. O tama ka! Mayabang si Kilap, ang batang malaking bulas na wala namang kayang gawin sa buhay kung hindi umasa sa kanyang ama na si Igme. Anong napag-usapan nyo? Ano? Ang totoo niyan, Tandang Tadano, wala kaming napag-usapan na maayos. Pinagtangkaan pa nila ang buhay ko. Dahil para sa kanilang lahi, itinuturing nila akong kaaway. Tama naman sila. Meron silang punto at nakapagtataka lang talaga. Iba ang tapang mo. At bakit nagawa mong pumasok dito? Alam mo bang maraming mga nakapaikot dito na kuta ng mga rebelde na kalaban ng Estado? Alam mo ba yon? Teka, huwag mo sabihin hindi kanila natsyempohan. Maghapon magdamag. Nag-aabang dito ang mga taong yun. Baka may maligaw na mga sundalo. Ang totoo niyan, Tandang Tadano, humalik ako sa kanyang paa para lang ako'y makaraan. Ah, ganon. Mahinang klase. Walang kwenta. Tapos, pupuntahan mo ang pamilya Bunuan para saan? Palagay ko, meron kang pinaplano. Ha? Nole? Meron nga. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Ano? Mamaya mo malalaman kapag naglabasan yung mga iba't ibang klaseng insekto na ibinaon nyo. Ah, paano mo nalaman? Diyan ka magtaka, Tandang Tadano. Naniniwala ako na mamaya lang, pagdating ng alas 12 maglilitawan na ang mga yun para salakayin ang pamilya Bunuan. Tapos syempre kayo, ng lahi mo. Pagmamasdan nyo kung paano lusubin ng mga aliporis nyo ang pamilya Bunuan. Abangan mo ko, doon ako papasok. Papakita ko sa'yo kung sino ba si Nolesto. Ha! Ganon! Nakakatakot kang magsalita. Pero sige, gusto ko yan. Aabangan ko yan. Tandang Tadano, makakaalis na ho kayo. Sige, alis na ako. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, nakahanda na si Kanole at si Rasim para pumunta sa lugar ng pamilya Bunuan. Kanole, kailangan ba talagang pumunta tayo ron? Di ba pwedeng kung sakaling matapos na lang ang kaguluhan at kung sino mananalo, doon na lang tayo pumasok? Walang mananalo ron, Rasim. Bakit naman? Anong ibig mong sabihin? Dahil sa ganyang klase ng senaryo, walang nananalo. Lahat natatalo. Parang isang gera.
Walang nananalo, lahat talo. Kahit nasabihin na nagkandamatayan ang kalaban ng estado, masasabi ko pa ring talo ang estado. Ha? Ayan ka na naman eh. Ginagamitan mo na naman ako ng mga matatalinhagang salita mo. Bakit ba? Natalo yung kalaban ng estado, pero para sa'yo, natalo din ng estado, bakit? Kaya ako nasabi yun, dahil sa walang kapararakang digmaan. Alam mo ba, na kapag ganyan ang senaryo dito sa kalupaan, tuwang-tuwa ang demonyo dahil pinag-aaway niya ang mga tao at lahat ng mamamatay doon, kukunin niya balang araw. Kaya ako masasabi na walang nananalo sa laban, lahat yan talo. At yung mga taong nabuhay sa gitna ng digmaan, mananatiling malaking trauma sa kanila habang buhay yun. Dahil nawalan na sila ng mahal sa buhay, nawalan pa sila ng hanap buhay at tahanan. Yun ang dahilan kung bakit ko nasasabi na walang nananalo sa digmaan. Oo, natigil ang digmaan. Nanalo ang estado. Pero ang panalo, ang demonyong tuwang-tuwa habang nagpapatayan ang Pilipino kapwa sa Pilipino. Yung pala. Naintindihan ko na, Kanole. Di dapat pala, kailangan nating pigilan yung away ng pamilya Bunuan at Tolongan. Kung maaari, ganoon ang gawin natin. Pero hindi sila basta makikinig kung salita lang ang gagamitin ko. Kailangan ko ring gamitin ang aking abilidad. Tara na! Lumakad na sila nung oras na yon. Bago sila makarating sa kubkuban ng pamilya Bunuan, naramdaman na ni Kanole ang pamilya Tolongan ay nakapalibot na. Dito tayo akyat sa malaking puno na ito. Pagmamasdan natin ang mga susunod na mangyayari. Teka, masyadong mataas yan. Hindi ko kaya. Kaya mo yan, halika na. Nang maakyat nila yung kalahati, tanaw na yung kubkuban ng pamilya Bunuan na nung mga oras na yun ay nagsisiga. Ano ginagawa ng mga yun? Baho! Nagsisiga yata sila ng gulong. Di ba? Ang mga aswang takot sa amoy ng gulong. Yun ang kasabihan nila. Pero totoo din yun. Pero ang natatakot lang sa ganun, yung mga mabababang uri ng aswang, yung walang kakayanan maglabas ng pakpak. Ganun ba yan? Oo, ganun yun. Eto na ang tamang oras. Humanda ka. Mamamatay na kayong lahat dyan, igme! Lalong-lalo na ang mayabang mong anak na si Kilap. Pagsapit ng alas 12, naglitawan na ang magkakaibang klase ng insekto na nagmula sa ibinaon nila. Nang maglitawan ang mga ito, lahat ng mga mangbabarang doon ay mga may inuusal sa lengguwaheng sila lang ang nakakaalam. Sinalakay ng mga magkakaibang klaseng insekto ang pamilya Bunuan, pero ang mga yun ay hindi nakarating dahil kagaya ng sinabi ni matandang Igme, meron din silang ginayak para masalag ang lahat ng pang-aatake ng pamilya Tolongan. Sa pamamagitan ng pagsisiga ng aming gulong at pagpapakalat ng aming orasyon, lahat ng mga insektong ipinakakalat mo rito, Tadano, mamamatay at hindi nila kami kayang hawakan. Ngayon, siguraduhin niyong kami naman ay hindi aabot sa inyong katawan dahil kapag kami umabot, lahat kayo mamamatay. Lahat ng lahi ng pamilya Bunuan ay nagbago na ng anyo. Sinalakay nila ang pamilya Tolongan na nung mga oras na yon ay merong hawak na mga kakaibang kahoy na merong tulis sa dulo. Kasabay nun ang pagpapakawalan nila ng orasyon. Alam ni Kanole, yung orasyon na pinakakawalan ng mga mangbabarang ay purong panglalason,
Kaya nga't si Rasim, tinakpan ang magkabila nitong tenga tapos binigyan siya ng kaunting dahon ng halamang habier para hindi nito masinghot ang pagpapakawala ng orasyon ng mga mangbabarang. Pinigilan din ni Kanole na magsalita si Rasim dahil napakataas na uri ng orasyon ang pinakakawalan nila. Sa oras na ito'y dumapo sa tao, tiyak na mamamatay ang kung sino. Ayan na, nag-abot na sila. Kanole, huwag kang magsalita. Tikom mo yung bibig mo, tapos yung ilong mo, paamoyan mo lang ng halamang habier para hindi makarating dito at hindi makapasok yung orasyon ng mga mangbabarang na yun. Sige. Makalipas ang 10 minuto, tumalon si Kanole mula sa napakataas na bahagi ng puno. Pagbaba niya, biglaan siyang tumakbo at nakita niyang bulagta na ang ilan sa mga gabunan at mangbabarang. Hindi pa siya namagitan ng mga oras na yun dahil naalala ni Kanole yung mga taong nakatira doon lang sa gawing yun. Madali siyang nag-ipon ng mga tuyong kahoy tapos sinilaban at nilagyan ng mutya ng halamang habier para yung usok noon ay kumalat at nang mabaliwala ang pinakawalang orasyon na panglalason ng mga mangbabarang. Habang ito'y umaapoy, lumikha ito ng napakalaking sunog at natigil ang mga naglalaban. Ano yon? At sinong gumawa ng sunog na yon? O aba, ewan ko, Igme. Wala akong alam dyan. Ikaw talaga, Tadano. Napakagulang mo! Magulang na kung magulang. Ano naman? Kung sino man ang gumawa nun, titiyakin ko sa iyo, Igme, na lahat kayo'y ihahagis ko ron para masunog. Lumapit si Kanole sa kanila at sinabing, ako may gawa nun. Lumingon nga kayo sa paligid nyo. Hindi nyo ba nakikita? Marami ng mga nagtumbahan na mga kalahin nyo. Hindi ba kayo nang hihinayang sa buhay nila? Anong pinaglalaban nyo? Katulad ng sinabi ko sa'yo, Dayuang, Albularyo, wala kang pakialam sa kaanumang kaguluhan namin. Tama, wala kang pakialam, kaya makakalis ka na kung ayaw mong madamay. Madamay? Sa palagay nyo, meron ba kayong pakialam sa mga taong nadadamay? Lalong-lalo ka na, matandang Tadano. Nagpakawala kayo ng nakakalason na orasyon. Kakalat yan sa lugar kung saan maraming kabahayan. Ganon. O tapos, ano pa? Ngayon, sasagutin ko na ang parehas niyong katanungan. Bakit ako nandito? Para patigilin kayo sa parehas niyong kamalian. Hindi na kayo tumitigil. Nag-uubusan kayo ng lahi. Matira matibay, matalo manalo. Sa palagay niyo, meron bang nananalo sa laban na ganito? Meron, kami yun! Ubus na ang lahi ng mangbabarang. Hindi! Kami ang mananalo! O tignan nyo, nasa harapan ko na kayo. Pero, nagpapataasan pa rin kayo ng lipad. Ulitin ko, sa ganyang klase ng senaryo walang nananalo. Lahat natatalo. At alam nyo bang sa oras na ito, na merong mga namamatay dito sa magkabilang lahi ay tuwang-tuwa ang demonyo habang kayo'y pinapanood? Alam nyo ba yun? O baka naman hindi nyo alam yun? Wala kaming pakialam. Basta uubusin namin ang lahi ni Tadano. Ganun ba? Tignan nyo. Di ba? Tumba na halos lahat sila. Ilan sa panig mo, tandang Tadano ang natumba? Di ba 5 na? At sa'yo rin, tandang Igme, 5 na rin. Ilan-ilan na lang ang nakatayo maliban sa inyong dalawa. Ngayon, siguro oras na ito para gamitan ko kayo ng aking abilidad. Umusal si Kanole ng pamako para yung ibang mga nakatayo na lahi ni Igme at ni Tadano ay hindi makagalaw. Tapos yung dalawa, hindi niya inusalan ng pamako. Hinayaan lang niyang nakatayo ang mga ito at kinakausap ng maayos.
Kung pamako lang ang kaya mong gawin, albularyo, nagkakamali ka. Kayang-kaya naming putulin yan. Nagkakamali ka, Tandang Igme. Ang pamako kong yun ay suportado ng aking mga gabay na diwata. Anong sabi mo? Anong diwata? Niloloko mo ba kami? Kung merong mga aswang at meron ding mangbabarang dito sa kalupaan, pues meron ding mga diwata. Ang mga diwata ay pinipili lang ang kanilang ginagabayan at isa ako sa maswerte ron. Ayaw maniwala ng dalawa na merong gabay na diwata si Kanole. Kaya tinawag niya ang mga ito. Hindi lang isa o dalawa, tatlo ang nagpakita. Marami sila. Merong babae at meron ding lalaki at magkakaiba ang itsura. Dahilan kung bakit napaatras si Matandang Igme at si Tadano. Ngayon, alam niyo na kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Ang totoo niyan, konti pa lang yung nakikita nyo. Meron pa akong alas. At yung alas kong yun ang tatapos sa inyo. Gagawin kong abo ang inyong katawan. Natatagos sa inyong mga kaluluwa. Hindi ito maaari. Meron palang taong ganito. Hindi ako makapaniwala. Mahirap bang paniwalaan, Tandang Tadano? Oo, ayon sa aking mga ninuno. Ang taong ginagabayan ng diwata ay talaga namang napakalakas. Yun din ang pagkakaalam ko. Ano bang gusto mong mangyari? Ha, Nole? Ang gusto kong mangyari, magbati na kayo. Itigil nyo na ang anumang kaguluhan na nagmumula sa inyo. Pwede ba yun? Ewan, hindi ko alam sa kanya. Igme, matagal na rin tayong nag-aaway. Ilan na rin sa ating mga lahi ang nagbuwis ng buhay. Siguro, napapanahon na para wakasan ang kaguluhan na ito. Maaari bang magbati na tayo at isasagawa natin ang ating kasunduan sa harap ng mga puntod ng mahal natin sa buhay na silang nagsimula ng kaguluhan na ito. Ganun ba? Kaya pala nandito ka, Nolesto. Yung pala ang plano mo. Alam mo'y hindi ko naramdaman na napakataas na uri mo pala ng albularyo. Ngayon alam nyo na. Pumayag na si Matandang Tadano. Ikaw na lang, Tandang Igme, ang hindi pumapayag. Gusto ko yung sinabi niya. Isasagawa natin ang kasunduan sa harap ng puntod ng inyong mga mahal sa buhay na matagal nang namayapa dahil sila naman ang nagsimula ng kaguluhan na ito. Ngayon din, ipatawag niyo ang mga natitira sa inyong mga lahi. Gusto ko lahat kayo ay makasaksi ng kasunduan at panata na isasagawa natin. Anong panata? Anong ibig mong sabihin? Bakit, Tandang Igme? Ayaw mo bang magbagong buhay? Ayaw mo bang wakasan ang lahat ng nangyaring ito? Ano? Magbabati lang kayo tapos hindi kayo magbabago? Hindi ako makapapayag dyan, Tandang Igme. Teka, sandali lang. Wala naman akong sinabi. Bakit lumalapit ang isang diwata? Lumalapit sila para sila na mismo ang magpaintindi ng mga mali nyo. Teka lang. Oo, pumapayag na ako. Pumapayag din ako. Tama ka naman doon. Walang nananalo. Kaya nga't halos mahigit 1 siglo na ang nakalipas sa kaguluhang ito, wala pa rin nagtatagumpay. Naisip ko na rin yan. At gusto ko na rin itong wakasan. Ibababa ko ang aking lipad. Ako din. Ibababa ko ang aking lipad para matapos ang kaguluhan na ito. Kung ganon, tawagin nyo ang lahat ng mga natitira sa inyong lahi. Sabay-sabay tayong pupunta doon mismo sa mga namayapa niyong mga mahal sa buhay na siyang nagsimula ng kaguluhan na ito. Lahat ng mga lahi ni Tadano
at ni matandang Igme ay mga nagdatingan. Nung una ay hindi pa sila nagbabatian, pero nang sabihin ng magkabilang lahi na sila'y magbatian, saka palang sumunod ang mga ito. Magkaiba ang lugar na pinaglibingan sa kani-kanilang lahi, kaya yon ang nagpatagal sa proseso. Pagkatapos nun, lahat sila ay niyayan ni Kanole na pumunta sa kahit saang sapa na alam nila para simulan ang nasabing pagpapanata. Habang sila'y nagpapanata at nangangako, napadaan ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Anong ibig sabihin nito? Sinong nagsabi sa inyo na maligo dito? Sino? Teka lang, kung hindi ako nagkakamali, ikaw si matandang Igme. Ikaw ay kamag-anak ng isa kong kasama rito. At ikaw naman si matandang Tadano. Kamag-anak mo rin ang isa kong kasama rito. At sa aking pagkakaalam, parehas kayo ay merong matagal ng alitan. Kaya't hindi ako makapaniwala na nagsasama kayo rito sa ilog na ito. Anong ibig sabihin nito? Sino ang magaling na taong dahilan para magkasundo kayo? Sino? Rasim, wag mo sabihin ikaw. Nandiyan ka rin sa tubig. Kanina pa kita nakikita at nagkukubli ka lang. Hindi ho ako. Sino? Ako yun. Ikaw? Ikaw. Tama. Naaalala kita. Ikaw yung taong pinasayo ko sa bala. Pinagapang sa lupa at pinahalik ko sa aking paa. Huwag mo sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit nagkasundo ang matagal ng may alitan na magkabilang panig. Ako nga ho yun. Hindi po kayo nagkakamali. Hindi kayo nananaginip. Ano? Wala ka namang kayang gawin. Pinaluhod nga kita. Pinahalik sa paa ko. Pinagapang sa lupa at pinalayas. Hindi ba't takot na takot ka sa akin? At paano mo nagawa yon? Nagawa ko yun ng dahil sa aking abilidad. Alam mo naman na ang dalawang pamilyang to ay hindi basta tao. Parehas silang merong kakayanan maliban sa'yo. Dahil sa aking abilidad, nataglay, nagawa ko silang pag-ayusin sa harap mismo ng mga puntod ng mga yumaong nilang mahal sa buhay. Sigurado ka? Wag! Huwag mong babarilin si Kanole. Mga kasama, huwag kang makikialam, Rasim. Mayabang magsalita tong dayuhan na to eh. Ipapakita ko sa kanya ngayon ang galit ko nung nakaraan. Wala akong magagawa kung yan ang gagawin niya sa akin. Pero tatandaan nyo, hindi kayo ang klase ng taong siyang makakadurog sa akin. Kahit ubusin nyo bala nyo sa akin, hindi nyo ko kayang patayin. Kahit gumamit pa kayo ng itak, hindi nyo ko kayang patayin. Kahit na pagpira-pirasuhin nyo ko, babalik at babalik pa rin ako. Ganon ah! Apat sa mga armadong lalaki ang mga nagpaputok. Hanggang sa lumikha na lang ng alikabok sa paligid. Dahil tumatama sa alikabok ang kanilang mga bala at tuluyan ng natakpan ng alikabok si Kanole. Nang maubos ang tigi-tigisan nilang magasin, dito pa lamang sila natigilan. O hindi, anong ginawa nyo kay Kanole? Bakit? Hindi nyo na kami binigyan ng respeto? Maging ang dalawang pamilya, hindi nagustuhan ang ginawa ng mga armadong lalaki. Maya-maya pa, nawala na lang ang mga alikabok at umaasa ang mga tao roon na bulagtanas si Kanole. Pero nagkamali sila dahil wala ron si Kanole. Hindi nila alam lahat kung saan ba ito napunta. Siya napunta si Kanole. Paano siya biglang nawala ron? Hindi naman natin siya nakitang umalis.
Tadano, nakita mo ba? Hindi! Hindi ko napansin. Ikaw, Rasim. Hindi ko rin napansin. Ikaw, anak. Ako ho ba? O ikaw, Kilap. Mula ngayon ituturing na kitang anak dahil nagkasundo na ang ating lahi. Napansin mo ba na umalis si Kanole sa kanyang pwesto? Hindi ko po napansin. Hindi ko po alam. Nagulat din ang mga armadong lalaki. Sinigurado nilang mapapatay nila si Kanole kaya't inulit nila ang pagpapaputok. Kaya lang, hindi talaga nila nakita kung saan ba napunta. Asan napunta yung taong yun? Imposible! Eto na siguro ang katapusan ng kaguluhan dito sa atin. Anong kaguluhan ang sinasabi mo? Kaguluhan nyo lang ang matatapos, pero ang kaguluhan na likha namin ay walang katapusan. Alam ko na sa ngayon ay hindi kayo nakakaintindi, pero darating din ang araw na mayroong taong magpapaintindi sa lahat ng inyong kamalian. Katulad ng lahi namin, lahi ng bunuan at tulonggan na matagal nang nag-aaway. Pero hindi namin lubos akalain na sa paglaon ng away ng dalawang pamilya ay meron palang isang matapang na taong na siyang mamamagitan at magpapaintindi ng aming kamalian. Naniniwala ako na ganon din kayo at ganon ang mangyayari sa inyo balang araw. Teka, ayun yung Nole! Ha? Oo nga, paano ka napunta dyan Yung mismong pinuno ng mga armadong lalaki, madali ang nagtatakbo para puntahan si Kanole. Paglapit ng punong armado, nagpaputok ito ng isang beses harap-harapan kay Kanole. Oo nako, lagot! Kanole! Teka, ahon ako, pupuntahan ko siya! Wag! Wag kang pupunta ron, Rasim. Wag! Madadamay ka! Nagulat ang mga lalaking armado nang biglang bumulagta ang kanilang kasamahan. Kasabay nun, ang pagdakma ni Kanole sa kanyang baril at hinatak yung lalaking armado. Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Napakahirap niyong pakiusapan. Yan yung kasama niyo. Hindi pa siya patay. Paano sa kanya tumama yung balang pinakawalan niya? O wag mo sabihin meron ka ding baril? Baril? Mukha ba akong nagtatangan ng baril? Una pa lang sinabi ko sa inyo na hindi ako sundalo. Sa akong albularyo. Ang mali niyo, hindi kayo marunong maniwala sa mga katulad ko. Ayan, nung binaril niya ako harap-harapan, sa kanya tumama yung bala niya dahil yung bala niya ay pinitik ng aking gabay na diwata. Ano? Bitbitin niyo na yung mga kasama niyo. Umalis na kayo! Binitbit ng mga lalaking armado ang kanilang puno at inuwi sa kanilang kuta. Pagkatapos nun, pinaahon na ang pamilya Bunuan at pamilya Tulonggan na kasalukuyang naliligo sa tubig. Ganito ang gusto ko mangyari. Ngayong gabi, magsasaya tayo. Respetuhin ko kayo kung anong ayaw niyong kainin. Hindi ko kayo pakikialaman. Basta, simula sa araw na ito, magkakasundo na kayo. Simula sa araw na ito, lahat kayo ay magbabago. Ngayon, mag-iiwan ako ng isang tagapagbantay sa inyo na hinding-hindi nyo makikita kailanman. Pero kayo, nakikita niya. At kung ano man ang gawin nyong hindi maganda, tiyak na makakarating sa akin. Kung sino man ang susuway sa inyo, kahit na isa sa inyo na magkamali, tutuluyan ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Pamilya Bunuan? Pamilya Tulonggan? Lahat naman ng mga ito ay umayon sa kagustuhan ni Kanole. Kaya't kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, naglakad na siya papaalis sa lugar na yon. Alis na ako, Rasim. Aasahan ko yung pagbabagong buhay nila. Teka sandali, Kanole. Sino ba sinasabi mong tagapagbantay? Ako ba yon? Hindi ikaw yun. Simpleng tao ka lang. Wala ka ring gamit kaya hindi mo sila pwedeng bantayan.
Nag-iwan ako ng isa sa aking mga gabay na habang buhay magbabantay sa kanila. Ganun ba? Mag-iingat ka, Kanole. O sige. Pagtapat ni Kanole sa kuta ng mga armado, hinarang na naman siya ng isa sa mga lalaki at sa likod nun, meron pang mangilan-ngilan na mga lalaking may hawak ng baril. Kayo na naman? Talaga bang hindi nyo ko titigilan? Sandali lang. Wag kang magalit. Bakit ako di magagalit? Di pa ba kayo nadadala? Sa sinapit nyo? O ano, kamusta na ipuno nyo? Ayos na ang kanyang kalagayan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nagpapasalamat din ako. Saan? Kasi kamag-anak ko ang pamilya Bunuan. At isa pa, hanga ako sa'yo. Meron pala talagang mga taong ganyan. Sige na, mag-iingat ka sa daraanan mo. Baka may masalubong kang militar. Akalain nilang kalahi ka namin. Baka mapano ka. Diyan ka nagkakamali. Ang mga militar ay mapanuri. Kung usapang isip lang, meron silang isip. Sinasabi mo bang wala kaming isip? Aba, hindi ko sinabi yun. Kung ikukumpara yung isip nyo sa isip nila, utak nila isang dangkal habang kayo gagamong gulang. Kaya wag mong isipin na babakbakan ako ng mga militar. Mababait sila. Naintindihan mo? Alis na ako. Makalipas ang ilang buwan, nakatanggap na naman ng sulat si Kanole mula kay Rasim. Ganito ang nakalagay sa sulat. Kanole, naaalala mo ba si Kilap? Yung anak ng gabunan na si Tandang Igme? Lumalaos na ang batang yun. Lumalaos na siya. Kanole, kailangan makita mo ito. Kailangan kita rito. Basing! Galing na naman yan kay Asim? Kay Rasim? Anong Asim ka dyan? Ah, kay Rasim pala. Di ba bossing kagagaling mo lang doon? Oo nga eh. Hindi bale. Pupuntahan ko na lang. Mamitas muna tayo ng sitaw. Para meron akong pamasahe. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin nakakapunta si Kanole dahil dinadagsa ito ng maraming pasyente. Rasim, magantay ka lang dyan. Dumako tayo sa sitwasyon ni Rasim. Kung ano ba ang nangyayari doon. Biyernes ng gabi napadaan si Kilap. Nadaanan niya si Rasim na nasa harap ng kanyang bahay habang ito'y may ginagawa. Ay Kilap, saan ka papunta? Bakit? Anong pakialam mo? Teka lang, init naman ang ulo mo. Di mo ba nakita? Nakasuot ako ng uniforme. Wow, nag-aaral ka na pala ngayon. O tama, bakit ba? Napansin ko lang Kilap no. Nung isang gabi nang dumaan ka rito. Nang dagit ka yata eh. Anong ibig mong sabihin? Kilap, wala kaming ibang pwedeng pagbintangan, kundi ikaw. Di naman nagagawin rito ilahi mo, tsaka di nila gagawin yon maliban sa'yo. Kilap, wag mong kakalimutan. Meron kayong kasunduan panata kay Kanole. Ganon. Wala akong pakialam doon. Tsaka ba't ka ba nakikialam, Harasim, ha? Ba't ka nakikialam? Kilap, di naman sa nakikialam ako sa'yo. Concern lang ako sa buhay mo. Rasim, alam mo kung anong kayang gawin ng aking ama. Kaya wag mo kong pipigilan. At bakit hindi? Ha? Hindi man ako ang iniwang tagapagbantay ni Kanole. Natitiyak kong nakarating na sa kanya yung masamang ginagawa mo. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Kung bibigyan ako ng pagkakataon, ako mismo ang kikitil sa buhay ng Nole na yun. Ah, ganon? Ah, Kanole, ikaw na pala. Ah, ba't ka umatras, Kilap? Wala akong sinabi. Meron, narinig ko. Bago pa man ako pumunta rito, Kilap, nakausap ko na yung ibang mga tao rito at ikaw lang ang siyang pinagbibintangan nila. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ikaw lang ang gumagawa ng kung anong kabalbalan dito. Nang dadagit ka pa ng tao, merong patotoo doon. Sino? Ako? Ikaw?
Tandang Tadano? Ako. Ha! Sinisira mo ang magandang kasunduan ng ating pamilya. Hindi ako makapapayag na ikaw ang magiging dahilan para muling maibalik ang away ng ating pamilya. Kanole, anong gusto mong gawin ko sa taong ito? Kilap, meron tayong kasunduan ng pamilya nyo at pamilya ni Tadano. Alam mo bang kamatayan ng hatol ko sa ganyan? Teka, sandali. Sandali lang. Hindi na nakagalaw noon si Kilap dahil bigla siyang pinakuan ni Kanole. Pakawalan niyo ko. Pag nalaman ng amo ko tong ginagawa niyo, mamamatay kayong lahat. Mamamatay? Ha! Ang tapang mo rin. Sa palagay ko, pag nalaman ng iyong ama na ikay aking tinapos, magiging proud pa siya dahil tinanggal natin sa aming landas ang katulad mo na siyang magbabalik sa dating nakagawian ng magkabilang lahi. Sige na, Kanole, sabihin mo lang. Bahala ka na, kapanalig. Basta ako, ginawa ko lahat para maayos kayo. Kung sa palagay mo dapat siyang parusahan, gawin mo. Hindi ako magagalit. Ako si Tadano, mataas na uri ng mangbabarang. Humanda ka, Kilap. Ipapakain ko sa aking alaga ang iyong mga laman. Hindi ba't pag kumakain ka ng laman napakasarap? Ganon din ang magiging pakiramdam ng aking alaga habang kinakain nito ang iyong mga laman. Si Kilap nung mga oras na yon ay nagbabago ng anyo kahit na siya'y nakapako. Ganon pa man, hindi siya makawala dahil sa lakas ng espiritual na pangako na pinakawalan ni Kanole. Nilabas na ni matandang Tadano ang sinasabi niyang alaga. Pumasok ito sa bunganga ni Kilap at ramdam na ramdam niyang kinakain nun ang kanyang mga kalamnan. Sigaw ng sigaw ang binatang si Kilap at si Kanole nung mga oras na yun. Tumalikod siya dahil hindi niya kayang tignan ang nangyayari sa binatang mayabang. Yan ang nababagay sa'yo. Sinisira mo kasunduan ng magkabilang lahi. Kung ako tatanungin, ayaw ko nang maibalik pa ang dating kaguluhan nyo. Kaya't hindi rin kami papayag na bumalik yun nang dahil sa'yo, Kilap. Ang batang si Kilap ay tuluyan nang namaalam. Nang malaman ito ng kanyang amang si Igme, naiyak na lang ang matanda. Kilap! Anak ko! Kilap! Hindi mo ko masisisi, Igme. Ayos ng anak mo ang nagsakripisyo kesa ang maraming buhay ng ating lahi. Kasi kung hindi namin ito gagawin at makakarating pa ang balitang yon sa inyong lahi at sa aking lahi, natitiyak ko na babalik at babalik tayo sa dati. Patawarin mo ako, Igme, kung nagawa ko yon sa iyong anak. Yun na may walang halong mali siya. Hindi ko ito ginawa para lang makapaghiganti sa inyo. At isa pa, may basbas ito ni Kanole. Patawarin mo ko, tandang Igme. Sumuway sa kautusan ang iyong anak kaya't nararapat lang nating gawin yun. Kilap, anak! Kilap! Kilap! Patawad. Maging ako nalulungkot sa sinapit ng anak mo. Pero deserve niyang mangyari yun. Kasi ayaw nating bumalik tayo sa dati, di ba? At mas maraming taong mamamatay. Tila ba naiintindihan naman yon ni matandang Igme? Kaya nga't hindi niya magawang sisihin si Kanole at si matandang Tadano at si Rasim. Ganun pa man, binigyan siya ng tradisyonal na burol ng mga kagaya sa nakikita natin. Maraming mga sumisilip na mga kalahi ni Kilap. Lahat naman ng mga ito ay walang galit sa kanilang mga muka dahil kesa nga naman maraming mamatay kapag bumalik ang dating kaguluhan, mas okay nang isakripisyo ang buhay ni Kilap. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito ang ating kwento. Okay, mamaya po,
Mag-abang po tayo ng susunod. Muli po, ako ang inyong Commander JH.